Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Masang Pilipino. I don't know, how will I describe this? Payag ng Pangulo, sabi niya, dito sa Pilipinas, normal ang ating presyuhan. President Bongbong Marcos. Ano ba yung normal na presyuhan? Ang sinasabi niya. Pangulong Marcos tiniyak na normal ang presyuhan sa bansa sa kabila ng sigalot sa gitnang silangan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mahigpit na minomonitor ng pamahalaan ang mga pampublikong pamilihan sa buong bansa. Anong buong bansa? Ay nako. Upang mapanatiling matatag ang presyo ng pagkain sa gitna ng umiiral na tensyon sa Middle East. Sa isinagawang inspeksyon sa palengke. Ang palengkeng in-inspect niya, dyan lang sa Metro Manila. Punta kayo sa Mindanao, Mr. President. Tignan natin kung ano ang normal na presyuhan ang sinasabi nyo. Sinabi ng Pangulo na nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga tindero at vendor upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilhin. Nagpasalamat din si Marcos sa mga nagtitinda na nangakong hindi magtataas ng presyo at hindi sasamantalahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng profiteering habang nagpapatuloy ang krisis. Hindi ako maniwala dyan. Ang mga nagtitinda, apektado, hindi mo mapigilan ang pagtaas ng presyo, I tell you. Kaya itong Pangulo na ito, I don't know, anong gusto niyang palabasin na he is in control, nakikiusap sa mga Gayahin mo si Tatay Digong namin. Nung nagka-crisis sa Middle East na 2020, sabi niya, yung mga magtataas ng presyo niyan, ipapasara ko. Mga ganun ba? Nakikiusap ako. Hindi pang presidente ang dating eh. Nakikiusap. Nakikiusap ka ngayon, bukas, wala na. Ilang beses ka bang mag-inspect? Kaisa lang. Ang mga DTI, ilang beses mag-inspect? Kung ako ang tindero, pag mahal ang binili kong gulay, mahal ang aking pamasahe, mahal ang aking binibili, normal, itataas ko rin ang presyo ng aking tinitinda. Hindi mo na mapigilan ngayon ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi. Kaya itong salita ng Pangulo na normal, I'm sorry, hindi ako naniniwala. Tingnan natin ang taong nag-react. 12,000 ang nag-react. Mr. President, sana makita nyo itong reaksyon ng taong bayan. 12,000 ang nag-react, 9,800 ang tumatawa, 2,100 ang galit, 496 lang ang nag-like or naniwala. Wala pang 1% ang naniwala sa Pangulo. 99.5% tinatawanan, galit sa Pangulo, 0.5 lang. Ganyan na kalala yung tiwala ba ng taong bayan sa Pangulong ito. Magbasa tayo ng Ernesto Henes. Ginagawa mo na naman, normal pa ba? Presyo ng gas at diesel mahigit 100 pesos kada litro. Gusto niyang palabasin kasi na he is in control. Ang unang is accept, di ba? Parang wala pa siya sa acceptance. We are in good shape. Sinasabi niya yung supply natin. We are in good shape. Anong in good shape? Yes, siguro 1 month pa. After 1 month, ano pa? Mas mabuti pa yung sabi niya na, mga kababayan, kung ako ang presidente I am sorry to tell you that we are in for rough sailing. Parang mahihirapan tayo sa mga susunod na mga araw, linggo at buwan. Dahil ganito, sasabihin ko yung totoo. Ang sa kanya is pilit niyang ipinipicture na kontrolado pa niya ang lahat, which is not true. Yung pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, hindi tayo makakadaan kasi aliado tayo ng Amerika. Ang requirement ng Iran para makadaan yung barko may kargang langis, dapat magbayad ka ng yuan, yung currency ng China. Ibig sabihin ngayon, kontrolado ng China at Iran yung daanan na yun. Ang presidente natin dumikit sa
Amerika, ay hindi tayo makakadaan. Sinasabi na bibili tayo ng langis sa Russia. O pwede siguro makabili. Kailan? Paano naman ang presyo? Baka doble ring mahal. Baka mamaya sasabihin pa ng China sa Russia na, pare, Putin, huwag kang magbinta sa Pilipinas. Inaaway ako, ginagawa kong katatawanan, ang mukha ko, ginawang, pwedeng ganun. So, wala. So, anyway, maalala ko, Bible prophecy, nakasulat na sa Biblia na, in the last days, isa na yan sa signs of the second coming of our Lord Jesus Christ, yung maghihirap ang tao, tataas ang mga presyo. Na nangyayari na po ang mga naisulat sa Biblia. Kaya, kung nagtiwala ka sa Diyos, relax lang. Don't worry, dahil God is in control. Ang importante is, kung ano man ang mangyari, siguraduhin mo lang na ang Panginoong Hesus nasa iyo. Yung gospel, yung magandang balita, tanggapin mo. ABC lang ang kailangan. A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala ka lang na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. C, commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Ako, I have done that ABC. Surrender na ako sa buhay ko. Kaya, well, hirap man, kaya lang, so be it. Let God's will be done in our lives.